Ang nakaraan. Nakarating na nga ang ating bida sa lugar kung saan ito pinapapunta ni Ero. At dito ay nagawa niyang makilala ang prophet na si Hastia, ang nilalang na kayang malaman ang hinaharap ng isang nilalang. Na ito ang dahilan kung bakit gustong makuha ng mga masasamang tao o nilalang itong si Hastia para sa kapangyarihan nito. Pagpapatuloy. Sa labas ng lugar ng kinaroroonan ng ating bida at ni Hastia, dito ay may mga bagong mandirigmang dumating, at may mga pinaslang rin ang mga ito, na ngayon ay nakahandusay ito ngayon sa sahig na ang mga dugo nito ay dumadaloy sa nyebe. Ang taong ito ay isang guard knight ng Saintes, si Mihan Hardchellas, sabi nito, mukhang patay na ang lahat sa unang squad, at mukhang patay na rin ang lahat ng mga kaaway, sabihin ninyo sa ibang mga kasama na ligtas na ngayon, utos nito. Masusunod po, sagot ng mga tauhan nito, na ngayon ay nagpatuloy sila sa paglalakad papasok sa kuweba. Sa daanan ay maraming mga bangkay ang nakahandusay sa daan, lahat ng mga ito ay walang buhay, kasama ang mga kabayo ng mga ito, sabi ni Mihan, amoy na amoy ang dugo rito, kailangan kong mag-ingat na hindi madumihan ang aking armor, sabi nito. Sinuri pa niya ang paligid, sabi nito, ang mga kalaban at ating mga kasamahan, lahat sila ay patay na, parang may mali rito. Sabi ni Mihan na may hindi raw tama sa mga nangyari rito. Nagkatikip ang Marte na mandirigmang ito, nababahuan siya ngayon sa mga bangkay na nakakalat sa daan. Sabi nito, tiyak na may buhay na nakatakas rito. Sabi niya, nasuspetsa niya na iyon ang may dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Maya-maya naman habang nag-iisip si Mihan ay biglang dumating ang isang babae na nakatalukbong ng kanyang kasuotan, anong iniisip mo? Tanong nito, ay nandito ka na pala. Sabi naman ni Mihan. Ang babaeng ito ay si Nephrodite Iris, ang babaeng nagsabi kay Ashel kung saan ang Durandark. Sabi nito, syempre naman, ito ay isang misyon na may patnambay ni Lamendel, kaya tiyak na magtatapos ang misyon na ito sa tagumpay, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Agad na sumagot itong si Mihan, sabi niya, ang aking pananampalataya ay hindi magigiba, nakakasuka lang ang amoy ng mga dugo sa paligid, sabi nito, na para bang mga congressman na mga magnanakaw. Sabi naman nitong si Iris, alam kong nahihirapan ka, pero iiwan ko na sa iyo ang mga bagay rito, ikaw na bahala sa kanila. Sabi ni Iris na mauna na ito sa loob, sabi naman ni Mihan, sigurado ka bang okay ka lang na mag-isang pumasok? Tanong nito, naglakad na nga ito si Iris papasok sa loob, sabi niya, okay lang ako, lagi kong kasama si Lamendel, kaya walang anumang bagay ang magiging banta sa akin. Sabi nito na talagang puno ng kumpiyansa na hindi siya mapapano, na para bang may tagapagbantay siya. Sabi pa nitong si Iris habang naglalakad paloob, ang kuweba na ito ay may barrier. Nabigla siyang nagtaka, na may mali sa kanyang nakikita ngayon, dahil imposibleng mapasok ito ng normal na tao. Nagtaka itong si Mihan dahil biglang napahinto si Iris, sabi nito, anong problema? Sabi naman ni Iris, may ibang naunang nakapasok sa loob na sinira ang barrier. Sabi nito ng seryoso, dahil kilala niya kung sino ito. Sabi pa ni Iris, ang sorcery ng isang elf ay isang uri ng rune na hindi basta-basta lang nasisire ng isang tao, kaya natitiyak ko na may isang nilalang na hindi tao ang nasa loob ngayon, sabi nito. Kailangan natin magmadali, hindi ko pwedeng hayaan na makuha ng iba ang prophet, sabi nito na ipinakita niya ang marka sa kanyang kanang kamay na katulad sa ating bida, na buhay ngayon ang marka nito, na anumang sandali ay lalabas ang Nephilim. Mag-ante lang kayo rito, utos ni Iris kay Mihan at sa mga tauhan nito, habang may isang elf na lalaki ang nagbabante sa paligid, at nakatingin sa papasok na si Iris sa loob. Nang makita ng elf na ito si Iris na papasok sa loob at may masamang plano, agad nagalit ang isang ito, galit na para bang may halong sama ng loob sa kanyang nakita, kaya agad nitong hinigpitan ng benda sa kanyang kamay, tandaan na anumang oras ay mapapalaban ito. Sa loob ng kuweba, sa lugar kung saan naroroon si Sean at si Hastia, dito ay hawak-hawak ng batang elf ang kamay ng ating bida, na nahihiya ito sa kanyang sitwasyon, na patuloy rin naglalaglagan ang mga dahon mula sa puno ng Divine Tree. Habang hawak-hawak ang kamay ng ating bida, dito niya nakita ang mga nangyari sa labas, sabi nito, ngayon alam ko na, ang lahat ng bantay sa entrance ay patay na dahil sa akin, sabi nito na naiiyak sa nangyari. Nakahawak pa rin ito sa kamay ng ating bida habang kinakausap niya ito, at nagsabi, patawad, sabi ng batang elf na si Hastia,
na nahihiya parent sa ating bida. Agad rin namang napansin nito ang kakaibang sitwasyon nila, habang kinakausap siya ni Hastia. Sabi nito, "Teka, kailangan ba talagang hawak mo ang kamay ko pag nag-uusap tayo?" Tanong nito, "Oo." Mabilis na sagot ng batang elf, na namula ang pisngi nito sa sobrang hiya. Nagpaliwanag rin kaagad si Hastia, sabi nito, "Ito ang sumpa mula sa Divine Free, ang Divine Free Silence. Kapalit ng aking kakayanan na makita ang hinaharap, ang aking tinig ay kinuha sa akin," sabi nito. Dahil doon, nainintindihan na ng ating bida ang sitwasyon ngayon ng batang propeta, at may kabigatan sa papano ni Sean ang daladalang pasanin ng batang elf, dahil napakalungkot na sitwasyon ito para sa bata. Sabi pa ni Hastia, habang nakikipag-usap kay Sean, "Wala akong ibang choice, kailangan kong hawakan ang kamay mo para makausap ka, kahit na naiilang ka," sabi nito kay Sean, pero siya ang hindi makatingin sa ating bida, na ganun nga rin naman ang nararamdaman ni Sean, naiilang siya sa ganitong tagpo. Kaya lang habang nag-uusap ang dalawa, may biglang nagsalita, "Knock, knock," sabi ng tinig ni Iris, na ngayon ay parang binabasag ang lugar na ito para makapasok siya sa loob kung saan naruroon ang ating bida. Nakitang-kita nila Sean at ni Hastia, at nagtataka kung sino ang papasok sa loob. Dito ay naiinis sa galit itong si Hastia, sabi niya, "Ang babaeng iyon." Sabi nito, nakilala niya kung sino ang pangahas. Sabi naman ni Sean, "Ano? Kilala mo siya?" Tanong nito. At heto na nga, nakapasok na ang babaeng ito sa loob, at tuwang-tuwa siya sa kanyang nakita. Talagang hindi normal na nilalang ang isang ito. Kaya lang tanging mga elf at hindi normal na tao lamang ang nakakapasok sa loob ng barrier ng sorcery ng isang elf. Sabi naman ni Hastia, "Ang babaeng iyan, siya ang patuloy na humahabol sa akin hanggang sa lugar na ito. Siya ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na patayin ang mga elf na bantay sa pinto." Sabi niya, na naiiyak ngayon dahil hindi na nagkaroon ng kapayapaan ang kanyang buhay dahil sa babaeng si Iris. Nang makapasok na ang babaeng ito, sabi niya, "Patawad sa mga ginawa ko sa ibang elf. Hindi ko naman nais na saktan sila." Sabi nito nang nakangiti pa, na talagang walang puso ang isang ito. Dagdag pa ng isang ito, "Hindi sana nangyari ang mga iyon, kung sumama ka lang sana sa aking nang matiwasay." Sabi nito na ang mga mata ay talagang puno ng kasamaan, lingkod ng liwanag pero tunay na kampan ng kasamaan. "Ano? Sasama ka na ba sa akin ngayon? Kahit ako naman gusto ko nang itigil ang patayan na ito, masyado ng maraming buhay ang nawala," sabi nito. "Kaya lang paano ka sasama sa akin, may ibang nilalang nang narito sa loob," sabi ni Iris, na si Sean, ay iniharang ang kanyang kamay para protektahan ang batang elf. Sabi ng ating bida, "Ako ang nauna rito, kaya pumili ka," sambit nito. "Ay sorry, nakalimutan kong ipakilala ang aking sarili," sabi nito, "Ang pangalan ko ay Nephrodite Iris, ako ang Saintess ni Lomendel," sabi nito sa ating bida, na talagang akala mo ay isang nilalang na hindi makabasag pinggan. Sabi pa nito, "Ang makita ka rito Seanvert sa lugar na ito ay isa lang ang ibig sabihin. Ngayon ang araw ng buong tagumpay ni Lomendel," sabi nito sa ating bida, na talagang kilalang kilala nito si Sean kahit na nakamaskara ito. Dahil sa pagbanggit ng kanyang pangalan, agad na nagulat at nataranta itong si Sean. "Ano? Paano niya ako nakilala?" sabi ng ating bida. Patunay na hindi niya dapat hayaan na makatakas na buhay itong si Iris. At ayun na nga, sa isang iglap ay biglang gumalaw ang kamay ng ating bida. Nasa harapan na kaagad ngayon ni Iris na agad rin niyang ikinagulat, dahil halos hindi niya nakita ang bilis ng galawan ng ating bida sa mga sandaling ito. Heto na nga si Sean, sumusugod na ngayon. Sabi nito, "Sige nga tignan ko ang galit mo." Sabi nito sa kanyang sarili na aatake na ngayon kay Iris, para patahimikin ang isang ito. Kaya lang talagang hindi padidaig ang isang ito, agad niyang inilabas ang kamay na may marka na katulad sa dibdib ng ating bida. Sabi nito, "Ikaw talaga? Talagang lagi kang mainit gaya ng sinasabi ng iba, ang hilig mo sa gulo," sambit nito kay Sean na tuwang-tuwa. Nang ipakita ni Iris ang kanyang kanang kamay na may marka, agad napahinto itong ating bida. Nagulat siya lalo sa kanyang nakita. Iyon ay dahil pamilyar sa kanya ang marka na ito, ang simbol na iyon, sabi nito. Si Hastia naman na ay nagulat rin at napatulala sa kanyang nakita sa kanyang harapan, na parabang hindi ito kapanipaniwalang bagay.
Sa ginawang pag-atake ni Sean, may kung anong sandata ang biglang lumitaw sa mga sandaling ito na sinangga ang kanyang pag-atake, kaya nagtataka ito, Anong nangyayari ngayon rito? Tanong nito sa hindi kapani-paniwalang kaganapan ngayon. Ayun na nga, ang giant na Nephilim na minsang nakalaban ng ating bida ay lumabas ngayon. Ito ang nagprotekte kay Iris, kaya pala ganito katapang na pumasok ito mag-isa, dahil may kakayanan siyang kontrolin ang Nephilim sa kanyang kagustuhan gamit ang marka sa kanyang kamay. Sabi ni Sean, paano nangyari ito? Imposibleng gumana kaagad ang seal sa aking dibdib. Wala pa ako sa hanggan ng oras na binigay ni Eru. Pagtataka nito, kaya dito niya naisip na hindi siya ang nagpalabas sa Nephilim, at iyon ay si Iris. Titig na titig ngayon itong ating bida kay Iris, sabi nito, ang babaeng iyon, parehas kami ng seal, siya ang nagpalabas sa isang ito, sabi naman ni Iris, ngayon. Alisin mo sa akin ang black fog na yan, utos nito sa Nephilim, na parabang isang mataas na uri ng nilalang ang isang ito. Tawag ni Iris sa isang ito ay, Emissary of Light, isa ito sa mga nakalaban ng ating bida na gustong pumatay sa kanya, na ngayon ay malayang nauutusan ni Iris na para ba siya ang Panginoon ng nilalang na ito, na nagmamadali nga ngayon na atakihin si Sean. At isang napakalakasan pag-atake ang pinakawala ng kalaban sa ating bida, sabog ang sahig sa harapan nito. Hindi tinamaan si Sean, duling pala ang makong, pero talagang malakas ang puwersa ng isang iyon. Agad nag-alala itong si Hastia sa nangyari, sumigaw ito, Mr. Sean, sigaw nito, pero walang boses na lumabas sa kanyang bibig, nag-aalala ito dahil alam niya na delikado ang kalaban ng ating bida. At maya-maya pa'y nakalapit na itong si Iris kay Hastia, hawak-hawak na niya ang isang ito. Ngayon oras na para umalis na tayo sa lugar na ito, utos niya sa batang elf. Sabi pa ni Iris, lumayo na tayo rito, at huwag tayong maging abala sa laban nilang dalawa. Sabi ni Iris na ginagamit na niya ang kanyang kapangyarihan para lumabas sa lugar na ito, na wala naman nang magawa itong si Hastia. Kailan ka nakalapit sa akin? Sabi nito na nagtataka. Sabi naman ni Iris, sa wakas, naririnig na rin kita, kailangan lang palakitan. Mahawakan para makausap, sabi nito, na unti-unting lumalabas ang mahabang tenga ni Iris, na isa rin pala itong elf, dahilan kung bakit nagtataka itong si Hastia sa kanyang nakikita. Ano, isa kang elf? Tanong ng batang elf, na isang napakagandang ngiti ang pinakita nito. Tanda na inaamin niya na kauri niya si Hastia at ang mga elf na pinapatay nito. Sabi niya, ay, ano ba naman iyan, hindi ko na maitatago patuloy ito, sabi niya. Dito ay naluluha sa takot at kilabot itong si Hastia, sabi niya, paano mo nagawa ang lahat ng iyon sa iyong kalahi? Ano ba talagang gusto mo? Tanong nito kay Iris, dahil isa palang traidor itong si Iris sa angkan ng mga elf. Simple lang naman ang gusto ko, ang iyong kapangyarihan, ang iyong tropecia, iyon ang gusto ko, sabi nito na talagang lumabas na ang tunay na kulay ng damanyitang babaeng ito. Sa mga saling ito ay nakaluhod ngayon ang ating bida, nakayuko ito, natatabunan ng usok ng snow sa paligid dahil sa tindi ng pag-atakeng pinakawalan ng kalaban nito. Hindi lamang iyon, ang maskara nito ay nahulog rin sa lupa, sabi ng ating bida, hindi ko inaasahan na makikita ko na naman ang isang ito, sabi ni Sean. Habang nakayuko itong si Sean, biglang kinausap ito ni Sir Ika, na ang sabi, mukhang kinuha ng babaeng iyon ng batang elf, na agad rin namang nilingon ni Sean ang kinaroroonan ni Hastia, kaya lang nawalan na nga ito roon. Ang tanging bagay lang nakita ng ating bida ay ang liwanag ng lagusang dinaanan palabas ni Iris, kaya agad nag-init ang ulo nitong si Sean, hindi matanggap na nakuha sa kanya ang prophet gayong nauna siya ritong dumating. Ang isang ito naman ay nakatingin sa ating bida, hindi nagsasalita pero nagtataka bakit hindi lumalaban ngayon si Sean, at hindi nakatingin sa kanya. Kaya lang, bago pa ito makagalaw, biglang kumilos ang ating bida, isang mabilisang pagwas-iwas ng punyal nito sa hangin, at isang malaking guhit ang humiwas sa napakalaking nilalang na ito. Sabi ni Sean, walang hiya ka, bigla-bigla ka nalang pumunta rito at sinira ang plano ko, galit na sabi nito. Ang isang ito naman ay nagulat sa nakita niya, iyon ay dahil ang kanyang kalasag na hindi normal, na dapat ay hindi basta-basta nasa Syra ay parang isang papel na hiniwa ng matalim na bagay. Agad nahulog ang kaputol na bahagi ng kalasag ng higanteng nilalang, kaya wala na itong pangdepensa pa sa mga susunod na gagawin ng ating bida.
Galit na talaga si Sean, sabi nito, kainis ka, kalimutan mo ang madaling kamatayan, dahil pahihirapan kita, sabi nito sa higanti, na mukhang ilalabas ng ating bida ang panibagong lakas nito na natutunan kay Ero. Sa kabilang banda naman, sa labas ng lugar kung saan naroroon ang Divine Tree, sa kuweba, rito ay nakalabas na sila Iris at si Hastia. Sabi ni Iris, dalawa na lang tayo ngayon rito, sasama ka na ba sa akin? Tanong nito sa batang elf. Sabi naman ni Hastia na nakasarado ang kanyang bibig, ganun ba talaga kahalaga ang kapangyarihan ko na nagawa mo pang patayin ang mga kauri natin? Mawawala ang boses mo sa oras na makuha mo ang kapangyarihan kong ito. Sabi naman nitong si Iris, hindi iyon ang mahalaga, bilang kagamitan ni Lamendel, gagawin ko ang lahat magkaroon lang ng halaga sa kanya, sabi nito kay Hastia. Sabi naman ng batang elf, ikaw ay mamamatay, sabi nito, dahil iyon ang prepisya na nakita ni Hastia ngayong magkadikit sila. Sabi naman ni Iris, ang cute mo talaga, sa tingin mo ba, ang sabihin mo lang ang bagay na iyan ay magbabago na ang isip ko at pakakawalan na kita. Sabi nito na hindi talaga natatakot sa kamatayan, o malakas ang loob na hindi mamamatay ang kanyang Nephilim. Sabi naman ni Hastia, hindi mo ako naiintindihan, ang sinasabi ko ay isang prepisya, mamamatay ka, sabi ng batang elf, na agad namang nagbago ang emosyon ng mata nito, nakaramdam ng bahagyang takot sa sinabi ng batang elf na kasama niya. Dagdag pa ni Hastia, sinasabi ko lang sa iyo ngayon ang hinaharap na aking nakita sa iyong kapalaran, iyon ang prepisya, sabi nito na palaban rin sa mga sandaling ito, huwag kang mag-alala, kaunting oras na lang ay makikita mo na sinasabi ko sa iyo. At biglang may isang sigawan ang maririnig sa labas ng kuweba, narinig ito ni Iris, na pinagtataka niya kung anong kaguluhan ang nagaganap ngayon sa labas. Kaya agad-agad na nagmadali itong si Iris, na dala-dala rin si Hastia, na nagmamadali ring tumakbo ngayon, para makita at masaksihan ang nagaganap sa labasan. Anong nangyayari dyan Sir Mihan, ba't ang ingay ninyo? Pag-aalala ni Iris, na ngayon itong si Mihan na isang Guardian Knight ay pupangas-pangas ngayon, na mukhang may kinakalaban itong malakas na nilalang, huwag po kayong lumapit rito mahal na Saintess, sabi nito. Dilat na dilat ngayon ang mata ng babaeng ito, kitang-kita sa anggulo na ito ang kanyang bilugang mata, na si Hastia naman ay seryoso, na mukhang alam niya kung sino ang kalaban ni Mihan. Holy stroke! Sigaw nitong si Mihan, na gumamit na ng kanyang isa sa mga malalakas niyang atake para talunin ang kanyang kalaban, tanda na hirap itong talunin ang kanyang katapat ngayon. Vigilante, sigaw ni Mihan, habang pasulong itong sumusugod ngayon sa isang lalaking elf na mandirigma rin, na kinakalaban ang ilang tauhan ni Mihan, na pinahihirapan sila ng isang ito. Kahit marami itong kalaban ngayon, on the zone ng mga mata nito, kitang-kita niya ang mga pag-atakeng papalapit sa kanya, patunay na hindi ito basta-bastang elf, at mukhang isa rin ito sa bantay o tagapagtanggol ni Hastia. Matapos niyang makita ang pag-atakeng papalapit sa kanya, agad niyang tinadyakan ang sahig. Nawasak ito, isang pamamaraan niya para tapatan ang pag-atake ni Mihan sa kanya. Ayun na nga, para pala itong Earthbender, dahil napagalaw niya ang lupa, umangat ito, gagamitin niyang pangontra sa pag-atake ni Mihan, para hindi siya mapuruhan. Ganon nga ang nangyari, imbis na direktang pag-atake ang tumama kay lalaking elf, tumama ang pag-atake ni Mihan sa malaking batong ito, dahilan para hindi masaktan ang lalaking elf. Sino kaya ang lalaking elf na iyon, at sino kaya papatay kay Iris, ang hindi makilalang elf kaya, o ang ating bida? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.